pinuna mo yung tennis court ni Magalong. Pero hindi mo kayang punahin yung flood control ng pinsan mo. Talaga kayong magkakamag-anak? Kayo salot ng bansang Pilipinas, mga animal. Gusto niya na talagang ipakulong itong magpinsan. Panurin po natin. Matindi ang banat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa nagbitiw na si Congressman Zaldi Co. Bukod dyan, nagpaliwanag din si Magalong kung bakit siya umalis sa Independent Commission for Infrastructure. Nasa frontline na balitang yan, si Reynel Pawid. Yan ang pinaka-importanting masagot. It's unlikely na ang dami niyang sinasabing ebidensya, alam niya kung sino yung mga nangurakot, nagnakaw, tapos sinali siya sa ICI bilang investigador, bigla siyang umalis. Diba? Yun yung nakakapagtaka. Anong dahilan ni Magalong? Hindi na nagpatumpik-tumpik si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nang humarap siya sa Senado. Agad niyang binira ang nagbitiw na kongresistang si Zaldi Co na nasasangkot sa anomalya sa mga flood control project. Hindi raw sapat ang pagre-resign na pinalalabas pa ng mga kaalyado ni Co na para bang sakripisyo sa bayan ang pagbibitiw nito. My God! Nagdakaw ka ng bayan kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part? Alam mo, totoo yan eh. Inis na inis ako. Itong si Magalong tsaka si Magalong. Sorry. Si Zaldi Co at tsaka si Tambi. Si Magalong naman, si Magalong. Si Zaldi, sakripisyo daw. Si Tambi naman, wala daw siyang ginawang masama. Pambira, lantarang panloloko tong mga to. Ang lalong nakakainis, itong grupo, itong mga tuta dyan sa kamera ni Tambi, pinagtatanggol pa. I mean, nagnakaw ka ng maraming pera. Dahil sa pagnanakaw mo, may mga nalunod. Dahil sa pagnanakaw nyo, naghihirap ang Pilipinas. Tapos sasabihin nyo, kayo pa yung nagsasakripisyo. Mga gago kayo. Gago ka at pamilya nyo. Hindi po mura yun. Ibig sabihin, si Raulo. Di ba? Anak kayo ni Tambi. Pambihirang buhay ito. Kayo pa ang nagsasakripisyo para sa... Alam nyo, sino nagsasakripisyo? Yung mga nagbabayad ng tax para makabili kayo ng mga helicopter. Sino nagsasakripisyo? Yung mga nagbabayad ng tama na buwis para makabili kayo ng isang katutak na bahay dyan sa Forbes. Tapos kayong nagsasakripisyo, mga animal kayo? Wala talagang konsensya itong mga ito. Demonyo yata itong mga ito eh. Lantarang panloloko sa Pilipino. Yung bang parang may ginawa na silang kasalanan, tapos walang guilt sa kanila. May konsensya pa ba itong mga to? May kaluluwa? And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, hypocrisy. Yes, exactly. Sobrang ipokrito nito mga ito. Just like yung mga kakamping. Kaya inis na inis talaga ako sa mga kakamping. Kung merong mga ipokritong tao sa Pilipinas, sila yun. Ito, sila. Ganyan na ba tayo kababa sa Kongreso? Galit na ito eh. Napanood ko itong buong niya. Interview niya tsaka yan. Isipin ninyo, sinusolusyonan natin yung problema. Hinaharang nito mga congressman. Kaya nga sabi niya, ganyan na ba tayo kababa? Diyan sa Kongreso? Alam mo, walang tumatayo. Lintik kayong mga congressman. Kayong mga baklang congressman. Ni hindi man lang kayo magsalita. Alam nyo nangyayari dyan eh. Nakatabi lang kayo. Ito hindi porket hindi ka nang urakot.
Pero ngayon, pagka hindi ka nagsasalita, alam mo may nangyayari in front of you. Tapos duwag kayo. Ang bihira itong mga congressman, mga binoto nyo. Huwag kayong boboto ng mga ganyang congressman. Paduda, parang yung magkapatid di lahat na tulfo. Pagka may malalaking issue, tahimik. Kung kailan sila kailangan mag-ingay, tahimik. Nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. Dapat aniyang magpaliwanag si Ko. Pero hindi lang si Ko ang binanata ng alkalde. Pinatamaan din niya ang banat sa kanya ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro tungkol sa umano'y anomalya sa 118 million pesos na Baguio Tennis Court project na ang mga Diskaya ang kontraktor. Ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator. Yun, bastos no? Kaya talaga itong bunganga ni Claire. Ang sabi niya, advisor, hindi investigador. Pambihira, siya yung may alam. Meron siyang mga ebidensya. Tapos hindi siya pwedeng mag-imbestiga. Anong papel niya? Advisor. So parang sinasabi, okay, Magalong, Mema, sabi lang kami na isinali ka namin dito. Kasi pag di ka namin sinali, puputukan na naman kami ng taong bayan. Dahil ikaw sinasabi mo marami kang ebidensya, so sali ka na dito. Pero Magalong, huwag ka mag-iimbestiga. Hindi ka rito investigador. Advisor ka lang. So, i-advise mo kami. Ano ba ang hawak mong ebidensya? Patingin nga, advise mo kami at kami ang mag-iimbestiga. Ganon? Siya may pinaka-credible mag-imbestiga dyan, tapos siya hindi pwedeng mag-imbestiga? Nakakuryente yung Pangulo. Kasi baka mamay makalkal. Baka nga nakalkal ni Magalong. Kaya sinisilip yung tennis court. Tingnan mo ang kagago na itong mga to. Pagpalagay natin, may naging problema yung tennis court. Bigla-bigla na namang lumabas. Nakakasar itong biglang lumabas yung tennis court. Naging issue yung tennis court kay Bongbong Marcos. Pagpalagay natin may problema yon. Magkano ba yun? 100 million? Hindi ko sinasabing tama yon. Pero teka muna. Kung may mali doon, edi hayaan nyo lang. Panagutin nyo yung dapat managot, pero hayaan nyo mag-imbestiga si Magalong. Kasi itong problema Parang yung confidential funds ni BP Sara, sinisilip nyo 150 million confidential funds. Magkano ba ang confidential funds ni Bongbong? Bilyon. Magkano ba ang flood control projects? Bilyon. Isang helicopter, isang private jet lang, magkano? Tapos nang gagalaitin buong kakamping, kinain yung tain ni Bongbong Marcos? Dahil doon sa confidential funds ni BP Sara? Pambihira naman. No? Ngayon, ayaw niyong imbestigahan yung bilyon dahil sa magkanong lecheng tennis court na yan, mga animal kayo. Ito nang nangyayari sa bansa natin Kaya alam natin ayaw nilang solusyonan. Imbis na hanapan ng solusyon, hinahanapan ng butas. Ito naman si Claire, kadadaldal kasi. Ito si Claire walang naitutulong sa bansa. Hindi ko alam kung nagsasalita siya ng pansarili niya. Kung siya yung nagsasalita pansarili niya, itali mo yung aso mo, Bongbong. Pero kung ito ay pinagsasalita mo, Bongbong, tago ka ng tago sa palda nito. Pambihira, hindi nakakatulong. Paano natin susolusyonan Inipit nyo yung mama na may mga ebidensya. Kayo ba, gusto nyo talaga masolusyonan tong problema natin sa flood control? O gusto nyo gumawa ng pelikula? Sarsuela. Or in any other form na pag-iimbestiga. Tungkol naman po sa tennis court na di umano ay maanomalya. At dahil dito po, nakausap po natin ang Pangulo kahapon
Kung may issue po tungkol sa conflict of interest, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team. Gago! Gago yung Pangulo na yan kung ganyan. Pambihira. Wala kayong natutulog sa Pilipinas kasama mga komunista, mga kakamping. Kayo ang dahilan ng pagkabagsak ng Pilipinas. Kung ano-anong sinisilip ninyo, can we just focus doon sa mga magnanakaw patungkol dyan sa baha. Napupunta kayo sa bubwit. Pinagpapapansin nyo. Ganitong ginagawa nila eh. Parang, teka muna. Magalong, hindi ka pwedeng maging model. Bakit? Madumi yung kuko mo eh. Kala mo kung magsalita sila. Eh buong katawan nyo madumi. Eh kung yung madumi ko kung makakapag-solve ng problema natin, ayaw nyo pa rin. Dadaanin nyo sa statement, generic na statement. The mere fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor. Yun ang sinasabi. Ganito yung kasimple, hindi lang ganito kadikit, kadiin. Magalong, huwag kang mag-iimbestiga. Kami lang. Baka, sa pag-iimbestiga mo, pati drug use ko, makita mo, patay kang bata ka. So, ibig sabihin, simple lang yon. Huwag ka na mag-imbestiga. Parang bigla mong palalabasin na maanumalyang tennis court. I think, below the belt yun. Probably, she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Kanina pa siya magte-take ng order. E di kay Bongbong Marcos. Di ba? Yun yung presko na sinasabi nitong si Magalong eh. Kaya, pansinin nyo to. Okay? Pansinin nyo to. Lahat ng may matutumbok. Uulitin ko, pakinggan nyo to mga kakamping tsaka mga komunista. Lahat ng may matutumbok na malaking ebidensya laban sa mga masterminds, sisilipan nila ng tennis court. Anong ibig kong sabihin? Kaya yung iba natatakot magsalita. Baka silipan sila ng silipan. Kaya bilib ako sa tapang nitong si Magalong eh. Kaya yung ibang congressman, yung ibang senador, duwag, hindi nagsasalita dahil baka masilipan. Hindi ko sinasabing mali yung ginawa nila sa tennis court, hindi ko rin sinasabing tama. Ang punto rito, bakit ang nahahype ng media, ang nahahype ni Bongbong, ang nahahype ni Tambi, ang nahahype ng kakamping, yung mga maliliit. Asan ang problema natin? Ito sana solusyonan natin. Ha? Sana kung gusto natin ng solusyon sa problema, solusyonan muna. Ipakulong muna. Maparusahan muna. Managot muna yung mastermind. Yung mga ibang madudumi, kaya wala akong interes sa mga diska-diskaya, herna-herna. Wala akong pakialam sa mga yan eh. Huwag muna natin puntahan. Pwede ba kayo mga kakamping? Halatang-halata naman kayo. Kayong mga komunista, halatang-halata naman kayo. Hanapin muna natin yung mastermind. Hindi ko sinasabing makawala ito mga bubuwit. Focus muna tayo dun sa main problem. Dahil pag ito ugat eh. Yung mastermind. Bunutin mo yung ugat niyan, patay na yung puno na yan. Pero kahit tanggalan mo ng dahon niyang puno na yan, tutubo at tutubo pa rin yan. Pwede ba magkasundo-sundo tayo doon? Kung pula ka man, asul ka man, blue ka man, white ka man, pink lawang ka man, komunista ka man,
drug addict ka man. Solusyonan muna natin, hulihin muna natin yung mastermind. Doon muna tayo mag-focus sa mastermind. Pag nahuli na yan, sige. Lahat ng gusto nyo ipakulong na nakinabang, pakulong ninyo. Pero nangyayari, nakakawala, natatakbo yung pera natin. Dahil pinofocus nila dun sa maliliit eh. Yung mastermind, hayahay ng buhay, labas ang bansa. Eh sabi nga, si Tambiro, wala na raw sa bansa. Eh sabi ni Amy. O ano mangyayari sa atin yan? Mauubos pera natin. Ayaw kasi kayo mag-focus sa mastermind eh. Doon muna tayo mag-focus sa mastermind. Pambira ng buhay to. Wala rin daw si Magalong na baka meron siyang nasagasaan sa pag-iimbestiga sa mga korupsyon. Ako, alam ko kung sino yung nasagasaan mo. Kasi inipit siya after nun eh. May nasagasaan. Sino may karapatan sino bang may karapatan ipitin siya? Ano ko yung mga very powerful na tao dyan. I believe I struck a nerve or several nerves. May nakuryente. Magalong, may nakuryente. Alam mo, bilib ako sa taong ganito. I'm not saying he is clean. Pero ang mga politiko natin ngayon, mga duwag. Laki, kikita nyo? Laki ng problema natin. Ang laki ng ninakaw sa atin. Iilan na nagsasalita. Even the media. Kaya nga pati si Karen Davila galit na eh. Mamaya i-discuss po natin yan o sa susunod kong vlog. Panuorin ninyo. May panawagan na si Karen Davila sa kapwa niya media. Even media. Hindi kayo magsalita ng stand. Sa laki ng problema natin, sa laki ng ninakaw, kakaparanggot ang mga nagsasalita. Mga bakla kayo eh. Kaya saludo ko dito kay Magalong. I'm not looking for perfect. Wala namang perfect eh. Wala namang malinis. May virgin bang ano? May virgin bang politiko? Lahat yan may baho. Lahat tayo may baho. Pero yung may tapang ka makipaglaban, hindi ka magnanakaw. Importante yun. Na they panic at kaya ganun na yun nangyari. Pero ayon kay House Infrastructure Committee Co-Chairperson na si Congressman Terry Ridon, dapat daw sisihin ni Magalong ang kanyang sarili. Hindi raw kasi niya sinabi agad ang tungkol sa tennis court project sa kanyang lungsod. Tingnan mo to. Ang sinisilip naman ni Ridon yung tennis court. Habang may problema tayo, nangangamatay ang mga tao, nalulunod ang mga tao sa baha. Itong si Ridon, itong congressman, itong pangulo, ang focus tennis court. Tarantula kayo mga animal. Kakatawa. Kakatawa kayo. Ganyan kayo kababaw. Ganyan na po kababaw ang Congress natin. And yet, walang kumukontra kay Ridon, no? Si Kiko Barsaga. Kaya bilib pa ako dun sa mama, eh. Sabihin natin, sinasabi kasi may diferensya yan. Buti pa. Hindi ko sinasabing totoo, ha? Buti pa kung yung may diferensya, may tapang. Kayo, nawalan na kayo ng buhok sa politiko, sa politika. Bata pa kayo, politiko na kayo. Tumanda na kayo sa politika. Urong pabayag ninyo. Buti pa yung bata, oh. Naninindigan. Ulitin ko, hindi ko sinasabing malinis at walang baho si Kiko. Hindi po yun ang issue. Ang issue dito, sino bang solve dun sa main problem natin? Anong problema? Hulihin yung mastermind na magnanakaw ng baha, ng flood control. Yun po ang main problem. Hahanapan mo kami ng tennis court, Ridon? Gago. Mga kasamahan naman Congress, tahimik. Kainis. Ito'y kahit alam naman na niyang mainit ang issue ng kickback, partikular na mga diskaya.
Sa huli nanindigan si Mayor Magalong na nananatiling maintegridad ang investigasyon ng ICI, pero mas maganda raw kung isa sa publiko ito. Nagbabalita mula sa Tama. May tama at may mali si Magalong doon. Naniniwala daw, kasi tinanong siya kung meron pang integrity yung ICI. Sabi niya meron pa naman kasi may mga tao doon na maayos pa naman. Ako, wala na. The mere fact na hinarang ka na ikaw very vocal sa media na may mga ebidensya ka, tapos sinilipan ka na sinilipan, tapos umalis ka dyan, wala nang credibility sa akin yan. Yeah. Tapos, naniniwala daw siya na tama, dapat may transparency. Dapat yan live. Dapat nakikita ng tao. Hindi, ayaw nila yun. Itatago nila sa tao. O, di Sarsuela nga ang gusto ng mga yan. Paglabas niyan, ang dami palang magnanakaw. Nasaan? Nasa Davao. Pero ang tunay na malinis ng Pilipinas ay yung magpinsang Marcos at Tambi. Tingnan mo, ganyan mga iimbestigahan yan. Ganyan ang kalalabasan ng resulta niyan. Oh, kasalanan ni PRRD. Si Tambi, malinis. Si Bongbong, hindi adik. Malinis. Pustahan? Nako.